Sa mismong kama ng kanilang sumpaan, naabutan ni Winslet ang asawang si Wyatt na mainit na nakayakap sa kapatid-kapatirang si Vivina. Habang siya'y dinudugo at nawalan ng anak, nagdiriwang ang mga linta. Baliw na siya, ikulong sa ospital. Utos ng malupit na biyenang si Doña Walda. Ngunit mula sa abo ng pagkawasak, babangon si Winslet. Walang sigaw, tanging yelo at puot. Makakayanan kaya nilang harapin ang multo ng sarili nilang kasalanan? Ang tanga niya, kuya, kaunting saba lang pala sa hagdan. Lalaglag na ang pangarap niyang anak. Hayaan mo na siya, Wivina. Ang mahalaga, tayo na ang masusunod sa bahay na ito ngayon. Wala na tayong aalalahanin pa. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa mismong dibdib ni Winslet. Nakatayo siya sa labas ng nakawangwang na pinto ng kwarto. Nanginginig ang buong katawan at yakap-yakap ng mahigpit ang isang maliit at kulay dilaw na damit ng sanggol na sarili niyang hinabi noong mga panahong puno pa siya ng pag-asa. May natitira pang bahagyang mantsa ng dugo sa laylayan ng kanyang suot na damit ospital, isang mapait na patunay ng buhay na kinuha mula sa kanyang sinapupunan ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Isang matinding paninikip ang bumalot sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala at tanungin ang asawa at ang babaeng itinuring niyang sariling kapatid kung paano nila nagawa ang ganitong kataksilan. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang mga labi. Tanging ang matinding pait at pakiramdam ng pagtatraidor ang lumunod sa kanyang pagkatao. Nawala ng pakiramdam ang kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay ang maliit na damit ng sanggol. Bumagsak ito sa malamig na semento nang walang anumang ingay, tulad ng tahimik at tuluyang pagkadurog ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang kapatid na inaruga niya at ang asawang pinagsilbihan niya ay ang mismong mga halimaw na tumapos sa buhay ng kanyang anak. Bago pa man siya makahakbang upang kumprontahin ang dalawa, isang pamilyar at nakakakilabot na presensya ang lumitaw mula sa dilim ng pasilyo. Nakatayo roon ang kanyang biyenan na si Doña Walda, nakataas ang kilay at may pilit na awa sa mga mata. Sa likuran ng matanda ay may dalawang malalaking lalaking nakasuot ng puting uniforme na pang-ospital. Kawawa naman ang manugang ko. Nasiraan na ng bait dahil sa pagkalaglag ng bata. Dalhin na sa pasilidad bago pa siya makapanakit ng iba. Umiling si Winslet at umatras, pilit na ipinapaliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga mata na siya ay nasa tamang katinuan at ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Subalit mabilis na humakbang ang dalawang lalaki at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga braso. Pumiglas siya ng buong lakas, ngunit isang malamig na karayom ang walang awang ibinaon sa kanyang balat. Ang matapang na gamot na pampatulog ay mabilis na gumapang sa kanyang mga ugat. Ninakaw nito ang lakas ng kanyang mga binti at pilit na tinakpan ang kanyang kamalayan. Ang huling nakita niya, bago tuluyang magdilim ang paligid, ay ang nakakapasong ngisi ni Doña Walda. Unti-unting nagbukas ang kanyang mga mata sa isang kwartong balot ng nakabubulag na puting pintura. Mabigat ang kanyang ulo at tila may makapal na ulap na bumabalot sa kanyang isipan dahil sa epekto ng gamot na itinurok sa kanya. Wala siyang kakayahang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Isang mainit na luha ang tahimik na kumawala mula sa kanyang mata. Tumulo pababa sa kanyang namumutlang pisngi at sumipsip sa malambot na unan. Sa gitna ng labis na pangungulila at sakit, bumalik sa kanyang gunita ang matamis at inosenteng ang ngiti ni Wivina noong bata pa ito. Naalala niya kung paano siya nitong yakapin at tawaging ate ng buong lambing. Isang kasinungalingang nagkubli sa isang ahas na naghihintay lamang ng tamang panahon upang tumuklaw. Sa kabila ng pagkahilo, napansin niyang ang silid na pinagdalhan sa kanya ay hindi isang maruming pampublikong pasilidad ng mga nawawalan ng katinuan. Mayroon itong malambot na higaan,
Sariwang hangin mula sa malinis na bintana at amoy ng mamahaling sabon na nagpapayapa sa paligid. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan kung sino ang lihim na nagbayad at nagayos para sa malinis na silid na ito upang ilayo siya sa tuluyang pagkabulok. Ngunit muling nangibabaw ang matinding bigat sa kanyang mga talukap. Hindi na niya kayang labanan ng gamot na humihila sa kanya pabalik sa kawalang malay. Habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ng kanyang paningin, isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mamamatay ba akong ganito? Walang kalaban-laban sa dilim? Ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang patuloy na panlalamig na gumagapang mula sa sahig patungo sa kanyang nangungulilang kaluluwa. Ang matinding panlalamig mula sa hanging ibinubuga ng bentilasyon sa itaas ay tila nanunuot hanggang sa mga buto ni Winslet. Sa bawat araw na nagdaraan sa loob ng puting silid na yon, tila unti-unting ninanakaw ang kanyang kaluluwa ng mga bilog at dilaw na tableta na pilit ipinapainom sa kanya ng mga nurse. Ang mga gamot na ito ay nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan at nagpapabigat sa kanyang kamalayan. Ginagawa siyang isang buhay na manika na walang sariling isip at lakas. Wala siyang magawa kundi ang tumitig sa blangkong kisame habang ang mga luha ng pangungulila sa nawalang anak ay patuloy na nag-uunahan sa paglandas sa kanyang namumutlang pisngi. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nilamon ng isang bangungot na ginawa mismo ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Mula sa malabong paningin bunga ng matapang na sedatibo, isang anino ang tahimik na lumapit sa kanyang gilid. Isang malaki at magaspang ngunit napakainit na palad ang marahang nag-alis ng mga basang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang noo. Ang pamilyar na amoy ng kaping barako at malinis na tela ang nagpabalik ng kaunting liwanag sa kanyang diwa. Si Winston, ang pinagkakatiwalaang tagapamahala ng kanilang paggawaan ng habi, at ang kanyang kababata ay nakayuko sa kanyang harapan na may labis na pag-aalala sa mga mata. Nang mapansin ng binata ang mga nangingitim na pasa sa braso ni Winslet dahil sa magaspang na pagturok ng karayom ng mga bayarang tauhan, matinding galit ang nagpakuyom sa kanyang mga kamao. Pinilit niyang itago ang puot upang hindi makadagdag sa takot ng dalaga. Mabilis at palihim na dinukot ni Winston mula sa kanyang bulsa ang mga bitaminang kaanyo at kakulay ng mga dilaw na gamot na pampatulog at ipinalit ito sa lalagyan na nasa gilid ng mesa nang walang sinuman ang nakakapansin. Lumipas ang ilang araw ng palihim na pagpapalit ni Winston ng gamot. Unti-unting luminaw ang isipan ni Winslet. Ang tila makapal na ulap na bumabalot sa kanyang utak ay nahawi. Nagbigay daan upang muling maramdaman ng dalaga ang talas ng sakit at pagtatraidor ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap habang wala ang mga nurse, ibinuhos ni Winslet ang lahat ng bigat na kanina pa dumudurog sa kanyang dibdib. Habang nanginginig ang kanyang mga balikat at patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha na walang kaakibat na ingay, ikinuwento niya ang malagim na sabwatan ni Wyatt at Wivina, ang pananadya sa kanyang pagkalaglag sa hagdan, at ang walang awang pagkontrol ni Doña Walda sa lahat ng yaman ng kanyang ama. Sa bawat salitang binibitawan niya, nadarama niya ang unti-unting pagkawasak ng natitirang tiwala niya sa mundo. Hindi na napigilan ni Winston ang kanyang sarili. Sa labis na awa at pagmamahal, inabot niya ang panginginig ng kamay ni Winslet mula sa ilalim ng kumot at hinawakan ito ng mahigpit upang iparamdam ang isang init na handang maging kalasag laban sa buong mundo. Hindi ka nag-iisa, Winslet. Nandito ako. I promise you, hindi ko hahayaang tuluyan nilang angkinin ang habi ni Ina at saktan si Tito Wilfredo. Bulong ng binata na puno ng katapatan at pag-asa. I brought a private doctor to check on you. Someone they can't bribe. This proves everything. Patuloy ng binata habang maingat na inilalabas ang isang malinis na papel
mula sa isang sobre na naglalaman ng sertipiko ng pagsusuri na nagpapatunay na si Winslet ay nasa maayos na pag-iisip at walang anumang sakit sa utak. Tiningnan ni Winslet ang papel na tila isang gintong susi palabas sa impyernong kinalalagyan niya. Isang matipid, ngunit purong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal nang pinatay ng kalungkutan. Pagkatapos ay maingat na itinupi ni Winston ang sertipiko at itinago iyon sa kaliwang bulsa ng kanyang polo, sa tapat mismo ng kanyang nagmamalasakit na puso. Bilang isang tahimik na panata, naiingatan niya ang buhay at karangalan ng babaeng palihim niyang iniirog. Ibinulong din ni Winston na may nakuha siyang isang mahalagang voice recording mula sa lumang opisina sa gawaan ng Habi. Isang patunay na matagal nang niluluto ng kanyang biyenan ang pandarambong sa yaman ng kanilang pamilya. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Winslet sa pag-asang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Handa nang bumangon at bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit bago pa man niya maitanong kung ano ang eksaktong nilalaman ng recording na yon, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang batok. Ang seradura ng pintuan ay dahan-dahang umiikot pababa, hudyat na may taong papasok. Nanlaki ang mga mata ni Winslet habang mahigpit na nakakapit sa mainit na braso ni Winston. Ang kanyang dibdib ay naghihikahos sa labis na takot na baka ang punong doktor na bayaran ni Doña Walda ang nakatayo sa labas upang sirain ang kanilang plano. Sa gitna ng nagbabadyang panganib ng pagkakatuklas sa kanilang lihim, isang matinding katanungan ang bumaon sa kanyang isipan. Hanggang kailan magiging sapat ang palihim na pag-ibig at tapang ng lalaking ito upang iligtas siya mula sa mga halimaw na walang awang umuubos sa kanyang pagkatao? Sa loob ng marangyang mansyon ng mga magbanwa, tila isang mapayapang reyna si Vivina habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na sadyang pinalaki ng makapal na sapin ng silikone. Nakaupo siya sa isang antigong silya, nag-uutos sa mga katulong na dalhan siya ng sariwang prutas, na tila ba siya na ang bagong may-ari ng bawat sulok ng bahay na iyon. Sa kabilang dako, si Doña Walda ay masayang humihigop ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang malapit na nilang ganap na makontrol ang Habi ni Ina, ngayong wala na ang nakakaabalang manugang. Ang kanilang mga tawa ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ipinagdiriwang ang isang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang naputol ng ang malalaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malawak, hinahayaan ang sikat ng araw na tumama sa makintab na sahig ng bulwagan. Mula sa liwanag, isang bulto ng babae ang marahang humakbang papasok. Hindi ito ang luhaan at nanghihinang Winslet na huling nakita nilang kinaladkad patungo sa ospital. Ngayon, siya ay nakatayo ng tuwid, suot ang isang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kaputian at nagbigay sa kanya ng aura ng isang hindi matitinag na reyna. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana. Bitbit ang mga dokumentong magiging mitya ng pagguho ng mundo ng mga taksil. Ang baso ng tsaa ni Doña Walda ay halos mabitawan niya sa labis na gulat. Habang si Vivina ay napapatayo ng hindi oras, ang kanyang mga kamay ay automatikong napahawak sa kanyang peking tiyan. Ang mukha ni Wyatt, nakakapasok lang mula sa kabilang silid, ay namutla na tila nakakita ng isang multo na nagmula sa kailaliman ng lupa. Winslet, anong ginagawa mo rito? Security, bakit hinayaan ninyong makapasok ang baliw na ito? Ang matalim na sigaw ni Doña Walda na bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ngunit hindi natinag si Winslet. Sa halip na sumigaw, isang malamig at kalmado na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang abogado at marahan itong inilapag sa mesa. Sa tapat mismo ng kanyang biyenan, hindi na ninyo ako mapapaniwalang nawawala ako sa sarili ko, Mama.
Narito ang sertipiko mula sa isang independenteng pagsusuri. I am perfectly sane. And more importantly, I am still the legal wife of your son and the majority shareholder of Hobby ni Ina. Ang boses ni Winslet ay banayad, ngunit punong-puno ng awtoridad na tila bawat salita ay isang hatol ng kamatayan para sa kanila. Sinubukang gamitin ni Vivina ang kanyang huling baraha. Humawak siya sa kanyang tagiliran at nagpanggap na nahihilo. Pilit na kumakapit kay Wyatt. Ate, please, huwag ka namang gumawa ng gulo rito. Isipin mo ang kalagayan ko. Isipin mo ang baby na dinadala ko. Baka mapahamak siya dahil sa stress na idudulot mo. Lumapit si Winslet kay Vivina. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng yelo na nangingintab. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng awa. Sa halip, iniayos niya ang isang hibla ng buhok ni Vivina na tumatabing sa mukha nito. Isang kilos na tila pagmamahal, ngunit puno ng banta. Huwag kang mag-alala, Vivina. Dahil itinuring kitang kapatid, dito muna ako mananatili sa sarili kong bahay. Ako mismo ang mag-aalaga sa iyo. Sisiguraduhin kong magiging ligtas ang dinadala mo hanggang sa araw na lumabas ang katotohanan. Bulong ni Winslet na nagpadama ng kilabot sa buong katawan ng nakababatang babae. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon na dati ay puno ng kislap, ay tila naging isang malaking kulungan ng mga lihim. Nakatayo si Winslet sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatingin sa saradong pinto ng silid ni Wyatt at Vivina. Naririnig niya ang mahihinang boses ng pagtatalo at ang takot na namamayani sa pagitan ng dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding dusa na kailangan niyang tiisin habang kasama ang mga pumatay sa kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang itago ang puot sa likod ng kanyang mga ngiti, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang natitirang kabutihan? Ang usok mula sa mainit na sinigang na baboy ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng silid kainan. Nagdadala ng pamilyar na bango ng sinigang sa sampalok na dati ay nagbibigay ng init sa bawat pagsasama ng pamilya. Ngunit sa hapag na ito, ang bango ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa hininga ng mga taong naroroon. Nakaupo si Winslet sa dulo ng lamesa, pinapanood ang bawat galaw ni Wyatt at Vivina na tila ba siya ay isang hukom na naghihintay ng maling kilos ng mga nasasakdal. Ang bawat pagkiskis ng kutsara at tinidor sa porselanang plato ay lumilikha ng isang matalas na tunog na bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Bahagyang sumubo si Wyatt. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa asawa. Ngunit bago pa man niya malunok ang pagkain, biglang binitawan ni Vivina ang kanyang kubyertos at marahas na nagtakip ng bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na umaarte na tila nasusuka, isang pagtatangkang ipakita ang kanyang paghihirap bilang isang nagdadalang tao. Ate, anong inilagay mo rito? Bakit ganito ang amoy? Parang may kakaibang lasa na nakakasama sa pakiramdam ko. Ang sabi ni Vivina na may kasamang panginginig ng boses. Tila ba siya ay isang biktima na dahan-dahang nilalason? Agad na sumingit si Doña Walda. Hinampas niya ang kanyang palad sa lamesa na nagdulot ng bahagyang paggalaw ng mga baso. Wala ka na talagang puso, Winslet. Alam mong maselan ang pagbubuntis ni Vivina, pero sadyang nilagyan mo ng kung anong masama ang pagkaing ito. Dahil babaog ka at hindi ka na makakapagbigay ng apo sa akin, kaya mo ginagawa ang lahat para madamay ang bata. You are so bitter and cruel. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Winslet. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling kutsara, sumalok ng sapat na dami ng sabaw, at dahan-dahang ininom ito sa harap nilang lahat. Pagkatapos, tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Wyatt, na tila binabasa ang bawat hibla ng takot sa kaluluwa nito. Wyatt, bakit hindi mo ituloy ang pagkain? Naaalala mo ba
Noong wala pa tayong lahat ng yaman na ito ang paboritong luto ng nanay mo na madalas mong hanap-hanapin noong nangangako ka pa sa akin na hinding-hindi mo ako sasaktan. Bakit ngayon? Tila hirap na hirap kang lunukin ng alaala nating dalawa. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Wyatt habang ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyot. Hindi siya makasagot. Tanging ang mabilis na pag-akyat baba ng kanyang balagat ang nagpapakita ng kanyang matinding pagkabalisa. Samantala, ang buong mansyon ay nababalot na rin ng isang kakaibang bango, ang bango ng sariwang bulaklak ng sampagita na sadyang ipinalit ni Winslet sa lahat ng florera sa bahay. Para sa iba, ito ay amoy ng kalinisan, ngunit para sa mga taong may itinatagong kasalanan, ang sampagita ay amoy ng lamay, amoy ng kamatayan ng kanilang mga lihim. Pagdating ng hating gabi, ang mansyon ay muling binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nakahiga si Winslet sa kanyang silid, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang tunog ang nagmula sa direksyon ng banyo sa silid ni Wivina, ang matalas at malagkit na tunog ng pagpunit ng isang mahabang pandikit o bangdin na tila may iniingatang mabuti ang sinumang nasa loob. Dahan-dahang bumangon si Winslet. Ang kanyang mga yapak sa malamig na sahig ay hindi lumilikha ng anumang tunog habang papalapit siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng banyo. Sa kabila ng dilim, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Anong uri ng katotohanan ang pilit na itinatali at idinidikit ni Wivina sa kanyang katawan tuwing walang nakatingin? Ang bawat paghinga ni Winslet ay tila may kasamang bigat habang pinagmamasdan niya si Wivina mula sa malayo. Napansin niya ang isang kakaibang bagay na hindi makikita ng isang karaniwang mata. Ang tiyan ni Wivina ay tila nagbabago ang laki depende sa oras ng araw. Sa umaga, kapag suot nito ang manipis na balabal, tila bahagyang malambot at hindi gaanong kurbado ang anyo nito. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na kapag naroroon si Wyatt, tila nagiging matigas at perpekto ang pagkabilog nito sa ilalim ng kanyang mga marangyang bestida. Ang bawat kilos ni Wivina ay puno ng pag-iingat. Isang pag-iingat na hindi para sa isang sanggol, kundi para sa isang sikretong nakatali sa kanyang baywang. Nagkatagpo ang kanilang mga landas sa madilim na pasilyo ng mansyon. Huminto si Wivina, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang nakakasulasok na ngiti habang hinahaplos ang kanyang tiyan sa harap mismo ni Winslet. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan, ate. Alam nating dalawa na hindi mo kayang ibigay kay Kuya Wyatt ang kailangan niya. Inako ko lang ang obligasyon mong bigyan siya ng anak. Utang na loob mo pa sa akin na hindi siya tuluyang nangungulila. Ang sabi ni Wivina na may kasamang matalas na tono. Tila ba ang kanyang kataksilan ay isang gawaing banal na dapat pang pasalamatan. Hindi sumagot si Winslet. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na vest. Pilit na pinipigilan ng namumuong bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para sumabog. Sa halip, lumabas siya ng mansyon at nagtungo sa hardin na malapit sa pagawaan ng habi ni Ina, kung saan naghihintay ang tanging taong hindi tumalikod sa kanya. Sinalubong siya ni Winston sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang paligid ay nababalot ng bango ng basang lupa at mga dahon. Nakita ng binata ang panginginig ng mga balikat ni Winslet at ang tila pagkasaid ng kanyang lakas. Hindi nagsalita si Winston. Sa halip ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na butones na mukhang ordinaryo lamang, ngunit may nakatagong mata sa gitna nito. Dahan-dahang lumapit si Winston kay Winslet. Naramdaman ng dalaga ang init na nagmumula sa katawan ng binata. Isang init na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalamig na sistema. Maingat na hinawakan ni Winston ang kuwelyo ng damit ni Winslet upang gilingin ang botones na yon. Ang kanilang mga mukha ay nagkalapit.
sapat na upang maramdaman ni Winslet ang banayad na hininga ni Winston na dumidampi sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, ang mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa oras, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa bisig ng isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Hindi ka nag-iisa, Winslet. Ako ang magiging sandata mo sa laban na ito. Hinding-hindi kita iiwan. Bulong ni Winston. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika na nagpapatahimik sa ingay ng kanyang isipan. Maingat niyang itinuwid ang kuwelyo ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ni Winslet na nagdulot ng isang banayad na kilabot na gumapang sa buong katawan ng dalaga. Puno ng determinasyon, bumalik si Winslet sa mansyon at nagtungo sa banyo ng silid ni Vivina habang ang huli ay abala sa pakikipag-usap kay Doña Walda sa baba. Maingat niyang inilagay ang maliit na butones na may kamera sa loob ng isang malabay na halaman sa sulok ng banyo, ang tanging lugar kung saan tiyak na tinatanggal ni Vivina ang kanyang suot na balatkayo. Ngunit bago pa man makalabas si Winslet, ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakikita ni Winslet ang dahan-dahang pagbubukas ng pinto. Pumasok si Vivina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at agad na napako sa kinalalagyan ni Winslet. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay biglang naging manipis at mahirap lang hapin habang ang dalawang babae ay nagtitigan. Ang isa ay may dalang sikreto at ang isa naman ay handa ng ilantad ang lahat. Sa gitna ng tensyong tila puputok na, isang matinding katanungan ang lumutang sa isipan ni Winslet. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagbabalat kayo? O simula lamang ng mas malalim na bangungot? Ang hangin sa loob ng nakapinid na bahay pabilyon sa likurang bahagi ng mansyon ay tila may amoy ng luma at kinalimutang alaala. Bawat hakbang ni Winslet sa makalumang sahig na kahoy ay tila isang mabigat na pasanin habang pilit niyang iniiwasan ang bawat ingay na maaring makatawag ng pansin. Matapos ang ilang linggong pagpapanggap at paghahanap ng pagkakataon, narating din niya ang pinto ng silid kung saan itinago ng kanyang biyenan ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa lumang seradura ay tila isang tinik na bumabaon sa kanyang boses. Ngunit ang takot ay agad napalitan ng isang matinding hapdi sa puso nang tuluyan nang bumukas ang pinto. Sa gitna ng isang madilim at kulob na silid, nakita niya si Don Wilfredo. Ang dati ay matikas at makapangyarihang may-ari ng habi ni Ina ay nakaupo na ngayon sa isang lumang silya, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng makapal na ulap ng pagkalimot. Ang kanyang katawan ay kapansin-pansing nangayayat. Ang kanyang mga pisngi ay lumubog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakayakap sa isang kupas na litrato ni Winslet noong bata pa ito. "Papa," ang tanging salitang lumabas sa nanggeteng lalamunan ni Winslet. Agad siyang lumuhod sa paanan ng kanyang ama. Hinawakan ng mga kamay nito na tila ba isang marupok na papel. Ang balat nito ay nanunuyot, isang patunay ng labis na kapabayaan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napansin ni Winslet ang isang maliit na lalagyan ng gamot sa ilalim ng drawer ng mesa. Kinuha niya ito at binasa ang etiketa. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matinding puot nang makita ang pangalan ng gamot. Isang malakas na sedatibo na nagdudulot ng pagkalito at pagkawala ng memorya na inireseta ng parehong doktor na nagtangkang sumira sa kanyang katinoan. "Anong ginawa nila sa inyo, Papa? Pinapatay nila ang isip ninyo para lang makuha ang lahat," bulong ni Winslet habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang banayad na paggalaw ng kamay ng kanyang ama. Sa kabila ng pagkalito, tila naramdaman ni Don Wilfredo ang pamilyar na init ng kanyang anak. Marahan itong dumukot sa bulsa ng kanyang suot
na lumang cardigan at inilabas ang isang maliit na candy na nakabalot sa makulay na plastic. Pagkatapos ay pilit itong iniabot kay Winslet. Para sa munting Winslet ko, huwag kang iiyak. Ang paos at mahinang tinig ng matanda ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Winslet. Kahit sa gitna ng kanyang pagkakalugami, ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama ay ang pagnanais na protektahan siya. Ang tagpong iyon ay biglang naputol nang marinig ni Winslet ang tunog ng mabibigat na yapak na papalapit sa silid. Tumayo siya at hinarap ang pintuan kung saan nakatayo si Doña Walda na may suot na mapanuyang ngisi. Ang matanda ay tila walang anumang bakas ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang mag-ama. Napakagandang eksena, Winslet. Ngayong nakita mo na ang kalagayan ng ama mo, mas mapapadali na ang ating usapan. Pirmahan mo na ang dokumento ng paglilipat ng habi ni Ina sa pangalan ko at baka sakaling payagan kitang dalhin siya sa isang maayos na pasilidad. Kung hindi, mananatili siyang bulok dito hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan kahit ang sarili niyang pangalan. Ang boses ni Doña Walda ay puno ng lamig. Isang ultimatum na tila isang lubid na nakapulupot sa leeg ni Winslet. Wala nang magawa si Winslet kundi ang lumabas muna ng silid upang hindi madamay ang kanyang ama sa anumang gulo. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, agad siyang sinalubong ni Wyatt. Mabilis na hinawakan ni Wyatt ang kanyang dalawang braso at idiniin siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang amoy ng alak at ang galit sa mga mata ng kanyang asawa ay nagpadama kay Winslet ng isang matinding panganib. Anong akala mo, Winslet? Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Huwag mong subukang kalabanin ang nanay ko kung ayaw mong masaktan. Ang boses ni Wyatt ay isang pabulong na banta, habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga pulso na nagdulot ng matinding kirot sa dalaga. Sa gitna ng pagkakaipit na yon, isang matinding katanungan ang muling bumaon sa puso ni Winslet. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo upang mailigtas ang kanyang ama mula sa kamay ng mga taong minsan niyang minahal? Sa isang mabilis at mapusok na pag-igtad, winaksi ni Winslet ang mga kamay ni Wyatt mula sa kanyang mga pulso. Ang matinding galit na nagmumula sa kanyang kaibuturan ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Tinitigan niya si Wyatt ng may labis na pagkamuhi, isang tingin na tila nagpapahiwatig na ang bawat hibla ng pag-ibig na inilaan niya rito ay tuluyan nang naging abo. Sa ilalim ng madilim na pasilyo, ang mukha ni Wyatt ay tila naging isang estranghero na lamang sa kanya, isang lalaking wala ng halaga kaysa sa alikabok sa sahig. Huwag mo na akong hahawakan muli, Wyatt. Ang bawat sandali na lumalapit ka sa akin ay lalong nagpapaalala sa akin kung gaano mo kinalimutan ang dangal mo bilang asawa at bilang tao. Magpakasaya kayo sa mga kasinungalingan ninyo dahil ang bawat pader ng mansyong ito ay magiging saksi sa inyong pagbagsak. Ang boses ni Winslet ay malamig at hindi nanginginig bago siya mabilis na tumalikod at lumabas sa malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang malakas na ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa madilim na ulap. Ang bawat patak ay tumatama sa kalsada ng may matinding puwersa na naglilikha ng malabong ambon sa paligid. Hindi inalintana ni Winslet ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang kasuotan habang mabilis siyang naglalakad patungo sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno. Doon, nakatayo si Winston sa gitna ng buhos ng ulan, mahigpit na hawak ang isang malaking itim na payong. Nang makita niya ang basang-basang anyo ni Winslet, agad siyang humakbang patungo sa dalaga at maingat itong isinilong sa ilalim ng kanyang payong. Ang init na nagmumula sa presensya ni Winston ay tila isang yakap na nagpatahimik sa nanginginig na kalamnan ni Winslet. Hindi nagtanong ang binata.
Sa halip ay itinagilid niya ang payong upang masigurong ang buong katawan ng dalaga ay ligtas sa bawat patak ng ulan, kahit na ang sarili niyang balikat ay unti-unti nang nababasa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Winston ang kanyang telepono at ipinakita kay Winslet ang mga kuha mula sa nakatagong kamera. Sa maliit na screen, sa gitna ng malabong liwanag ng banyo ng mansyon, malinaw na nakita ang bawat kilos ni Vivina. Ang masusing pagkalas nito sa mga nakapulupot na pandikit, ang dahan-dahang pagtanggal sa makapal na silikone na tiyan, at ang paghagis nito sa sahig ng may kasamang pag-irap. Nakita rin nila ang pagngisi ni Vivina habang kinakausap ang sarili sa salamin, nagpaplano ng susunod na hakbang ng panloloko. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Winslet. Ang katotohanan ay narito na sa kanyang palad, matalim at handang humiwa sa bawat kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Winslet ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Tila ba ang lahat ng pagod mula sa pakikipaglaban ng mag-isa ay biglang bumuhos sa kanya sa sandaling iyon. Nang hindi nag-iisip, marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Winston. Naramdaman ni Winston ang panginginig ng dalaga. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang maramdaman ni Winslet ang kanyang suporta. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ng dalaga, isang banayad na haplos na nagdadala ng pangako ng katapatan at proteksyon. Ang amoy ng ulan at ang banayad na pabango ni Winston ay tila naging isang kanlungan para kay Winslet, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng malupit na digmaan. Tapusin na natin ang kahibangan nila, Winslet. Hindi ko na hahayaang may humawak pa sa iyo o saktan ka muli. Malapit na ang gabi ng katotohanan. Ang bulong ni Winston ay puno ng determinasyon. Ang kanyang boses ay tila isang lunas na nagpapahilom sa mga sugat sa puso ni Winslet. Nanatili silang magkayakap sa ilalim ng payong, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang mithiin at lihim na damdamin. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng katahimikan, ang liwanag mula sa isang sasakyang itim na nakaparada sa di kalayuan ay biglang sumilay sa mga patak ng ulan. Ang sasakyan ay nanatiling tahimik. Ang mga bintana nito ay madilim. Ngunit ang aura ng panganib ay tila bumabalot sa bawat galaw nito habang dahan-dahan itong sumusunod sa bawat hakbang nila. Isang matinding pangamba ang gumapang sa batok ni Winslet. Sino ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim? At handa ba silang harapin ang panibagong hadlang bago pa man dumating ang gabi ng kanilang paghihiganti? Sa loob ng malawak na sala ng mansyon, ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na pagbilang sa nalalabing oras ng kalayaan ni Winslet. Nakaupo sa kanyang harap si Doña Walda, kasama ang isang abogadong may bitbit na mga dokumento na ang tanging layunin ay tuluyan ng tuloy ng pag-agaw sa habi ni Ina. Ang hangin ay tila naging malapot at mahirap lang hapin, habang ang matanda ay seryosong nakatingin sa kanya, tila isang mapanirang agila na handang sumakmal sa kanyang huling hininga. Pirmahan mo na ito, Winslet. Ibigay mo na ang pamamahala ng kumpanya sa pangalan ng magiging apo ko. Ito na lamang ang tanging paraan upang mabayaran mo ang lahat ng pagkukulang mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Walda ay puno ng utos, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa tabi nito, si Vivina ay biglang napaungol at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay naging balisa. Pilit na ipinapakita ang isang matinding pagdurusa na tila ba ang sanggol sa loob ay nagre-rebelde sa tensyong namamayani. Ate, please, masakit na naman ang tiyan ko. Sabi ng doktor, hindi maganda ang stress sa bata. Kung mahal mo kami, gawin mo na ang tama para hindi na tayo nag-aaway ng ganito. Ang sabi ni Vivina na may kasamang panginginig ng mga labi, isang mahusay na pagganap sa papel ng biktima. Lumapit si Wyatt kay Winslet, ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na pagsusumamo. Hinawakan niya ang balikat ng asawa, isang kilos na dati
ay nagdadala ng init, ngunit ngayon ay nagpapangilo lamang sa mga ngipin ni Winslet. Kahit ito na lang, Winslet, para sa kapayapaan nating lahat. Kapag natapos na ito, maaari na tayong magsimulang muli. I'll make it up to you, I promise. Ang boses ni Wyatt ay puno ng gaslighting. Tila ba ang lahat ng kataksilan niya ay isang maliit na bagay na madaling malimutan? Tinitigan ni Winslet ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang yelo, matigas at walang emosyon. Alam niya ang tunay na kulay ng mga taong ito. Alam niyang ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay bahagi lamang ng isang madilim na kaisipan. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa kanyang isipan. Sige, pipirmahan ko ito. Ang sabi ni Winslet na nagdulot ng mabilis na pagliwanag ng mukha ni Doña Walda. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, muling nagwika ang dalaga. Ngunit may isa akong kondisyon. Pipirmahan ko ito sa harap ng lahat ng tao sa magbanwagala. Ibibigay ko ang kumpanya ng may dangal sa harap ng ating mga kasosyo at ng media. I want the world to see that I am doing this for the sake of the family. Ang mungkahi ni Winslet ay tila isang sorpresang regalo para kay Doña Walda. Para sa matandang uhaw sa atensyon at katayuan, ang pirmahan sa harap ng maraming tao ay ang rurok ng tagumpay. Napakagandang ideya, Winslet. Sa wakas, natututo ka na ring mag-isip para sa ikabubuti ng ating pangalan. Ang sabi ng biyenan na may kasamang mapanuyang ngisi. Mula sa likuran ni Wyatt, nakita ni Winslet ang pagbabago ng aura ni Wivina. Ang pilit na sakit sa mukha nito ay agad napalitan ng isang tagong ng ngiti ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaisipang sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat. Nang makaalis ang lahat, mabilis na pumasok si Winslet sa kanyang silid at kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang pinipindot ang isang numerong hindi nakatala sa kanyang listahan. Handa na ang lahat. Sa gabi ng gala, siguraduhin mong naroon ang mga taong kailangan nating makita. Ang bulong ni Winslet sa kabilang linya, bago dahan-dahang pinutol ang usapan. Bago matulog, nagtungo siya sa kanyang maliit na ligtas, nakahon sa loob ng kabinet upang kunin ang trangsok kwigyanhat ng kanyang ina. Isang alaalang tanging natitira sa kanya. Ang marahang pag-ikot ng dial ng bakal na kahon ay nagdulot ng isang matalas na pakiramdam ng kaba. Ngunit nang tuluyan ng bumukas ang maliit na pinto, hindi ang kislap ng mga hiyas ang sumalubong sa kanya. Isang malamig at walang laman na espasyo ang tumambad sa kanyang paningin. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa matinding gulat at puot. Nawala ang kwintas, ang mga hikaw, at ang bawat piraso ng alaala ng kanyang ina. Isang matinding pakiramdam ng paglapastangan ang bumalot sa kanya. Tila ba ang mismong kaluluwa niya ay ninakawan sa loob ng sarili niyang bahay. Sino ang may lakas ng loob na pumasok at kunin ang kaisa-isang bagay na hindi niya maaring palitan? Habang ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat sa kanyang balikat, isang katanungan ang pilit na humihiwa sa kanyang isipan. Gaano pa kalalim ang kayang gawin ng mga taong ito upang tuluyan siyang wasakin bago pa man sumapit ang gabi ng kanyang huling paghihiganti? Ang bulwagan ng magbanwagala ay tila isang nagniningning na dagat ng mga kristal at ginto sa ilalim ng mga dambuhalang ilawan sa kisame. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay humahalo sa himig ng mga biolin na tila nagbibigay ng isang mapanlinlang na katahimikan sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga kilalang personalidad sa lipunan, mga negosyante, at mga mamamahayag na naghihintay sa pinakaimportanteng anunsyo para sa kinabukasan ng habi ni Ina. Sa gitna ng karamihan, lumitaw si Wivina na tila isang reynang balot ng itim at gintong sutla.
Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapalaluan, habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan na sadyang idiniin sa ilalim ng kanyang bestida upang mapansin ng lahat. Ngunit ang lalong nagpasinghap sa mga panauhin ay ang suot niyang kwintas at hikaw, ang mga antigong hiyas na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Winslet. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila isang insultong nagniningning, isang pagpapakita na ninakaw na niya pati ang huling alaala ng taong kumupkop sa kanya. Napakaganda mo ngayong gabi, Wivina. Bagay na bagay sa'yo ang mga hiyas na yan. Tila ba sadyang para sa'yo nilikha ang mga iyan? Ang sabi ni Doña Walda habang nakangiti ng malapad sa tabi ng kanyang paboritong manugang. Humarap ang matanda sa mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang tulong ng anumang kagamitan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating kumpanya, ipinagdiriwang din natin ang pagdating ng bagong tagapagmana ng pamilya Magbanwa. Ang dugo na magpapatuloy sa ating dangal. Habang abala ang lahat sa pagpalakpak, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling sa babaeng pumasok. Si Winslet ay nakasuot lamang ng isang simpleng puting bestida na walang anumang palamuti. Wala siyang suot na kwintas, walang mamahaling hikaw, ngunit ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may kasamang bigat at awtoridad na tila ba ang buong silid ay yumuyukod sa kanyang presensya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Winston na tila isang matatag na pader ng proteksyon. Ang bawat kilos ng binata, mula sa pag-alalay sa siko ni Winslet hanggang sa matalim na tingin nito sa mga kaaway ng dalaga, ay nagpapakita ng isang katapatang hindi kayang bayaran ng salapi. Naramdaman ni Winston ang panginginig ng kamay ni Winslet nang makita nito ang kanyang mga hiyas sa leeg ni Vivina. Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa likuran ng dalaga. Isang mainit na haplos na tila nagsasabing, narito siya at hindi siya bibitaw. Ang bawat paghinga ni Winslet ay naging mas malalim. Pilit na pinatitigas ang kanyang puso upang hindi magpakita ng anumang panghihina sa harap ng mga ahas. Nang magtagpo ang mga mata ni na Winslet at Vivina, ang huli ay lalong naging mapang-api. Hinawakan ni Vivina ang kwintas sa kanyang leeg at tila ipinagmamalaki ito sa harap ng tunay na may-ari. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng taksil ay tila isang apoy na nagpapaninga sa puot ni Winslet, ngunit nanatiling kalmado ang dalaga. Alam niya ang katotohanang nakatago sa ilalim ng mga hiyas na iyon at alam niyang malapit na itong sumabog. Ate, you look so simple today. Don't worry. Kahit wala kang suot na kahit ano, lilitaw pa rin ang pagiging matatag mo. Ang mapanuyang bati ni Vivina na may kasamang plastik na ngiti. Ngunit bago pa makasagot si Winslet, ang tunog ng daliri ni Doña Walda na tumatapik sa ulo ng mikropono ay bumasag sa lahat ng usapan. Umakyat si Doña Walda sa entablado, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaisipang matatapos na ang kanyang plano. Kinuha niya ang dokumento ng paglilipat ng kumpanya at inilapag ito sa rostrum. Tumingin siya ng diretso kay Winslet, isang tinging puno ng hamon at pagmamadali. Winslet, anak, halika na rito sa taas. Huwag na nating paghintayin ang ating mga panauhin. Pirmahan mo na ang dokumentong ito upang formal na nating maibigay ang kinabukasan ng habi ni Ina sa bagong buhay na dinadala ni Vivina. Ang boses ni Doña Walda ay puno ng tamis na may kasamang lason, habang ang lahat ng kamera ay nakatutok na sa mukha ni Winslet. Ang bawat pintig ng puso ni Winslet ay tila naging isang malakas na tunog sa loob ng kanyang sariling pandinig habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang pluma sa ibabaw ng mesa ay tila isang patalim na naghihintay na gamitin. Sa kanyang pag-akyat, isang matinding katanungan ang muling bumaon sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang sandali ng kanyang tuluyang paglaya o ang pasimula ng isang mas malaking pagbagsak na hindi niya inaasahan?
Ang bawat hakbang ni Winslet patungo sa gitna ng entablado ay tila isang marahang paglakad patungo sa kanyang sariling kalayaan. Hawak ang pluma. Tinitigan niya ang dokumentong nasa kanyang harapan, ang huling piraso ng papel na magbibigay ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang liwanag ng mga ilaw ay nakatutok sa kanya at ang bawat pagpindot sa mga kamera ng mga mamamahayag ay naglilikha ng sunod-sunod na liwanag na tila humahabol sa bawat galaw niya. Sa gilid ng entablado, nakita niya ang matagumpay na ngisi ni Doña Walda at ang mapang-aping tingin ni Wivina na tila ba binibilang na ang bawat sentimong makukuha mula sa kanya. Bago ko tuluyang pirmahan ang paglilipat ng lahat ng aking ari-arian, nais ko munang magpasalamat sa aking pamilya, sa aking biyenan, at sa aking kapatid-kapatiran na si Wivina. Ang boses ni Winslet ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at walang anumang panginginig. Nais kong bigyan ng lahat ng isang pagkakataon na makita ang tunay na milagrong nangyayari sa loob ng aming mansyon. Isang regalong matagal na nilang inihahanda para sa gabing ito. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Doña Walda, ang malaking screen sa likuran ni Winslet ay biglang nagliwanag. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumitaw, kundi ang isang malinaw na video na kuha mula sa loob ng mansyon. Ang buong sulyap ng mga panauhin ay napako sa screen nang makita nila si Wivina sa loob ng kanyang banyo. Nakita ng lahat kung paano nito marahang kinalas ang mga nakapulupot na pandikit sa kanyang katawan at kung paano nito dahan-dahang hinubad ang isang makapal at kulay balat na bagay na gawa sa silicone. Ang peking tiyan na ginagamit nito upang linlangin ang lahat. Ang boses ni Wivina sa video ay narinig ng buong bulwagan. Tinatawag na tanga si Winslet at Wyatt habang pinagtatawanan ng kanyang tagumpay sa panluloko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid bago ito napalitan ng marahas na bulungan at mabilis na pagkuha ng mga litrato. Ang mukha ni Doña Walda ay nawalan ng kulay. Tila ba ang kanyang dugo ay tumigil sa pagdaloy habang nakatingin sa screen. Si Wyatt naman ay napatayo ng hindi oras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kahihiyan at galit habang nakatingin sa babaeng akala niya ay nagdadala ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nawala sa sarili si Wivina. Sa labis na puot at takot na mawala ang lahat, mabilis siyang sumugod paakyat sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakataas at tila handang sakmalin si Winslet. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Winston. Sa isang matatag at banayad na pagtabig ng braso ni Winston, ang katawan ni Wivina ay nawalan ng balanse. Ang kanyang pagkakahulog sa sahig ay nagdulot ng isang matinding pagyanig sa kanyang suot na bestida. Dahil sa bilis ng pangyayari, ang Jaikojin ng kanyang peking tiyan ay tuluyang napunit at ang malaki at bilog na silikone ay lumabas mula sa ilalim ng kanyang damit. Marahan itong tumalbog at gumulong sa makintab na sahig. Huminto sa gitna mismo ng entablado sa harap ng lahat ng mga kamera. Ang kahihiyan ay naging ganap. Ang bawat mamamahayag ay nag-unahan sa pagkuha ng larawan ng peking tiyan na nakalatag sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga tauhan ng kapulisan, bitbit ang mga dokumento para sa pag-aresto kay Doña Walda dahil sa mga ebidensya ng pagkalason ni Don Wilfredo at ang ilegal na paglilipat ng pondo ng kumpanya na nakalap ni Winston. Tumingin si Winslet sa kanyang asawa na si Wyatt na ngayon ay nakaluhod sa paanan ng entablado, umiiyak at nagsusumamo ng tawad sa gitna ng kanyang pagkakadisgrasya. Ang bawat sulyap ni Winslet sa kanya ay puno ng matinding pait at malamig na awa. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang binitiwan ng pluma sa ibabaw ng dokumento nang hindi ito pinipirmahan. Lumakad siya pababa ng entablado, nilampasan ng luhang dumadaloy sa mukha ni Wyatt na tila ba isa itong basura sa daan. Naramdaman ni Winslet ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang kamay.
Si Winston, ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng unos, ay nakatingin sa kanya ng may labis na paghanga at pag-ibig. Sa bawat paghinga ni Winslet, nadarama niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sakit, ang bawat takot, at ang bawat luhang ibinuhos niya ay tila naglaho sa isang iglap. Sa gitna ng mga flash ng kamera at ng ingay ng hustisya, isang katanungan ng pilit na nananatili sa kanyang puso. Matapos ang gabing ito ng matinding paghihiganti, handa na ba siyang buksan muli ang kanyang puso para sa isang bagong simula na puno ng tunay na katapatan? Ang mga kulay ng dapit hapon sa Manila Bay ay tila isang dambuhalang canvas na pinintahan ng matingkad na kahel, lila at ginto. Sa hardin ng habi ni Ina, ang mga sariwang habi na sutla ay marahang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin na tila mga bandilang nagdiriwang sa pagbabalik ng kapayapaan sa tahanang ito. Ang bawat hibla ng tela ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw, isang simbolo ng katatagan at muling pagkabuo ng isang pamilyang muntik nang mawasak ng kasakiman. Sa isang malambot na silya sa ilalim ng puno ng nara, nakaupo si Don Wilfredo. Ang kanyang mga mata ay malinaw na at puno ng katinoan. Malayo sa dating Jojan na anyo noong siya ay pinupurga pa ng lason ng kanyang biyenan. Hawak niya ang isang tasang tsaa habang nakangiting pinagmamasdan ng kanyang anak na si Winslet. Lumapit ang dalaga at marahang hinaplos ang balikat ng ama. Dinukot ni Don Wilfredo ang isang maliit na kendi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Winslet ng may kasamang kindat. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tanda ng pagkalito, kundi isang matamis na biro sa pagitan ng mag-ama na dumaan sa matinding unos. Malayo sa katahimikang ito, sa loob ng malamig na rihas ng bilangguan, naiwan sina Wyatt at Wivina. Ang kanilang mga araw ay puno ng pagsisisi at walang katapusang pagtuturuan kung sino ang may kasalanan sa kanilang pagbagsak. Si Wyatt ay nananatiling nakatingin sa kawalan, kinakain ng matinding pangungulila sa asawang hindi niya pinahalagahan. Si Doña Walda naman, matapos makuha ang lahat ng kanyang ari-arian bilang pambayad sa kanyang mga kasalanan, ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan. Unti-unting nilalamon ng sarili niyang kapaitan at ng pagtalikod ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Naglakad si Winslet patungo sa dulo ng hardin kung saan nakatayo si Winston habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang bawat paghinga ni Winslet ay hindi na kinakapos. Wala na ang sikip sa dibdib na tila isang tanikalang bakal. Huminto siya sa tabi ng binata, nadarama ang init na nagmumula sa presensya nito. Tapos na ang lahat, Winslet. You've reclaimed your life, your father, and your dignity. Ang boses ni Winston ay tila isang banayad na haplos sa kanyang kaluluwa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Winston. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong ako mismo ay susuko na. Ang tugon ni Winslet, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Marahang hinawakan ni Winston ang kamay ni Winslet. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang pagdait ng mga palad na puno ng pangako at respeto. Inilapit ni Winston ang kanyang mukha at marahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Winslet. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang mabilis ngunit panatag na tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat sakit na naranasan ni Winslet sa kamay ni Wyatt ay tila unting hinuhugasan ng katapatan ng lalaking nasa kanyang harapan. Forgiveness is not for them, Winston. It's for me. Pinapatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag noon at tungkol sa kanila. Sapat na ang makitang wala na silang kapangyarihan sa buhay ko. I am finally free. Ang bulong ni Winslet habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Winston. Ang dapit hapon ay tuluyan ng nagbigay daan sa paglabas ng mga unang bituin sa langit. Sa gitna ng dilim, ang habi ni Ina ay nananatiling maliwanag,
Isang tahanan ng pag-asa at bagong simula. Ang pag-ibig na dati ay tila isang mapait na lason para kay Winslet ay muli niyang nahanap sa isang anyo na hindi nananakit, hindi nanlilinlang, at higit sa lahat, hindi bumibitaw. Sa bawat pagsikat ng araw sa mga susunod na buwan, alam ni Winslet na hindi na siya muling lalakad nang mag-isa sa dilim.